Ano ang napapansin nyo na kakaiba or mukhang may problema sa mga nanonood na ng mga videos ko? Siguro magaling na rin kayong maka-observe kung ano yung problem. So, anong problem dito? Sige, check nyo. Magkabila. Check nyo dyan. So, malamang nakita nyo na. Sige. Another x-ray, another patient. So, ito naman ang kanyang story. Ang sabi niya, kung bakit siya nagpadala nitong x-ray nito, bakit daw mabilis pa rin siyang mapagod or hingalin or nahihirapang huminga kahit tapos na niya ang gamutan ng TB kasi na-diagnose siya ng tuberculosis. Sabi niya, wala na rin naman daw siyang nararamdaman na wala na siyang ubo, wala na siyang sobrang pagpapawis sa gabi, at wala na ring lagnat. So, yung mga symptoms na yun, symptoms yun na may TB. Then, after maggamutan, nawala na yun. Pero, bakit meron pa rin siyang parang hingal or hirap sa paghinga? So, sige, tingnan natin. So, ito yung pinakauna niyang x-ray. I don't know if this is last year or last year. So, kung titingnan ninyo, hindi naman malaki yung kanyang puso, wala din pneumonia, wala din tubig ang baga. Pero pagdating mo dito, ayan, 'di ba? Ayan, ano 'yan, mga puti-puti, 'di ba? Dito sa kabila, 'di ba? Wala, malinis. Tapos medyo dito, no, pwede rin, no. Oh, ayan, no, may mga puti din dito sa area. Dito sa kabila, wala. So pwede ang diagnosis diyan, actually dito nga din meron, no. Konti. As compared mo dito sa kabila. Ayan. So, ang diagnosis dito is tuberculosis sa right. Ngayon, right, no? Sa right. Ngayon, naggamutan na siya. Ang sabi niya, naggamutan na siya at natapos niya ito na October 2024, so last year. Hindi lang siya nakapagpaulit-ulit ng x-ray. And then, ngayong February, pinaulit na niya yung x-ray. Ito naman yung x-ray niya. Ayan, ito yung x-ray niya. Although, di ba parang may something din, no? Pero kasi, pwede kasing sa pagkaka-picture lang, no? Pero makikita nyo, meron pa rin. Pero naging parang linear na to, parang haba, parang pahaba na yung nandito niya. No? So, para ma-observe or ma-compare natin, pakita natin itong susunod na picture. Ito yung side by side. So, makikita nyo, yan, makikita nyo yung difference dito sa magkabila. Dito nga, dito parang yung nandito, dito parang mas medyo meron pa rin, pero mas medyo naging less. Kung makikita nyo din ito, parang bukang-buka yung dito sa area na to. Dito parang medyo umimpis siya, tas naging linear, pero meron pa din. Ngayon, kung tatanungin na tayo kung bakit pwedeng may hingal pa rin siya, mabilis mapagod. Kasi, syempre, meron pa rin pong damage na ginawa ang tuberculosis sa inyong baga. And, kung tatanungin nyo kung nagamot na yung TB nyo, kung nawala na yung mga symptoms na yon, tapos kung pinadaha ka pa rin nila sa pinakahuli ng treatment mo at wala naman nakitang tuberculosis doon, and then ganito yung nangyari, then pwedeng ito pong mga natitirang ito, ganyan, ayan po ay scar na po sa baga nyo, or scar, or peklat na, pumeklat na. Pero that doesn't mean na active pa rin ang TB nyo. Kasi syempre, with tuberculosis, once ma-damage kasi yan, damage talaga yan. Yung iba, na kapag nagpa-x-ray, biglang clear na ang lungs, pero pag yan ay pinag-CT scan, pwede pong makita pa rin yung kanilang peklat sa baga because of the infection of tuberculosis. Ngayon, ito yung basa. There are reticulonodular densities seen in the right upper lung. So, pag titingnan mo nga naman, meron pa rin naman talaga. Then, yung heart is not enlarged, hindi malaki ang puso, walang tubig sa baga, at okay naman yung mga buto-buto niya. Nakaayon dito, no? Diaphragmatic sulcus is intact, bony thorax is unremarkable. Ngayon, binasahan pa rin siya ng pulmonary tuberculosis, right? Kasi ito naman talaga, no? Meron pa rin, pero it doesn't mean na active yung TB mo. So, kung halimbawa pinagpa-check ka ng dahak ulit, then wala naman na nakita, then this is a scar. Ngayon, ang pinaka-best advice ay kapag ikaw ay magpapa-x-ray ulit, mas maganda na dito ka pa rin magpa-x-ray kung saan to ginawa para mako-compare nila if ito pa rin yan, kung yan pa rin yan, or may pagbabago. Kung halimbawa mas lumaki yan, then definitely, pwedeng meron ka pa rin infection ulit ng TB na kakailanganin ulitin yung gamutan. Pero kung sakaling laging ganito lang siya, kahit after 1 year, 2 years, 3 years, or even 5 years, then pwedeng scar na lang din talaga ito.
So, ngayon, nabanggit mo din na may plema ka at lagi kang may hika. So, pwedeng yung hingal mo din is attributed because of the hika. Ngayon, if meron kang hika talaga or diagnose ka ng asthma or kapag physical examination ka ay wheezes ang maririnig sa lungs mo, then baka hindi anti-TB medication ang ibibigay sa'yo. Kung hindi, for treatment ng asthma. So, mas maganda po makapagkonsulta ka para mabigyan ka po ng tamang gamot at mapakinggan po ang iyong baga. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.